Wala po akong kain. Tapos nung gabi na po, halos mahilo po ako. Tapos nung nabalitaan ko pa, wala na po si nanay. Be back in a while, don't wait. Already packed her bags, call the cab, made space. Hiram lang po ang buhay. Kaya mahalin niyo na po ang magulang niyo. Hanggat buhay po sila. Let her go, never mind, it's too late. But I can't believe I let Kaya naman, kahit mahirap. Kinakaya. be house. July 26, 2025. Mag-aalas 10 ng umaga nang maisipan ng team namin na mag-mission dito sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte. Sa totoo lang, hindi pa talaga ako handa na mag-mission sa ngayon. Pero dahil nga, sa mas naiisipan ko yung mga nangyari nitong mga nakaraan, sabi ko mas mabuti nga talaga siguro na mag-mission na lang kami. Honestly, I can't remember if you love me. Or maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let her go. She got herself a guy, and he's good, no, he's great. Everything she wanted, packed behind the pretty face. But I kinda hope he Sa totoo lang, pati yung mga kasamahan ko, sobrang miss na talaga nila mag-mission. Ganon din naman kami. Kaya nga lang, may mga kailangan pa rin talaga kaming ayusin dito sa bayan ng Kapalonga. 7 days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. 'Cause what if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see. Mabuti na lang din talaga ngayong araw binigyan kami ng napakagandang panahon. Kaya yung nagiging biyahe namin ng mga oras na ito ay talagang maayos. Dahil nga walang mga putik sa kalsada at wala ring mga baha. Magandang umaga sa lahat ng mga viewers namin. Muli, humingi kami muna ng paumanhin dahil ngayon na lang ulit kami nakapag-vlog, nakagawa ng gantong content. So, nandito kami ngayon, kasama ko si Luke, si JM, at muli nagpapasalamat ako dahil sa likod ng pinagdaanan namin ay magkakasama kami. Sinamahan nila ako sa hospital hanggang sa maging lamay ng nanay ko, hanggang sa maging libing ng nanay ko ay kasama ko ang team. Kaya maraming salamat sa kanila. Kahit labas na sa trabaho ay nandyan pa rin sila para samahan tayo. So ngayon first time to ni Luke, first time First time. si JM pang ilang Pangalawang time. pangalawa, pang 2 times ni JM na makapunta dito sa location na to. So sabi ko nga sa kanila, medyo delikado dito, medyo high risk, pero ayun, sa taas na lang tayo syempre mananalig para sa safety natin. Okay, so bisitahin natin dito si Jojo at Herlin. Sa mga viewers nila ay mapanood nyo ulit sila. Tara po, samahan nyo kaming tatlo na puntahan sila ngayon. Tara. We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do. So, ayun guys, dito na tayo ngayon kina Jojo at Herlin sa matagal din na panahon na hindi tayo nakabisita. Kamusta na kayo? Okay naman po. Ikaw, Joy, kamusta? Okay lang. Okay lang. Ilang na ba tayo hindi nagkikita ulit? Sa pagkakaalam nyo? May ilang buwan na ba? May linggo, buwan? Siguro, Parang almost 1 month pa lang opo. Kasi pumunta pa ako dito noon eh. Natandaan ko. Sige, salamat. Anong ulam nyo? Kumain na ba kayo? Ha? Itlog po. Itlog ang ulam nyo? O bakit nakita ko si Kuya Ariel kanina, papasok pa lang dito, saan galing? Sa inyo ganito nagbubunot po. Nagbubunot. O ba't ang lulungkot nyo? Parang naman kayo namatayan. Wala po. Bakit? Ba't kayo malungkot? Wala lang po. Okay, so pasensya na ulit kayo kung ngayon lang ulit kami nakabisita dito, ha? Kasi yun nga, unexpected lang din talaga yung pagpunta namin dito sa Bicol. Hindi namin inaasahan din na may mga ganun nangyari sa amin, kaya
biglaan din yung pag-uwi namin dito. Sino yung nag-chat sa akin at sasabi na nagpe-prayer nung time na ano? Sino yun? Ako po. Nag-pray kayo? Okay, salamat sa inyo kasi sila guys ay nagpe-pray nung time na yun para sa nanay ko. So, natuwa naman ako kasi nga ay pati yung mga tinutulungan natin ay rin tayo, kumbaga pinagpipray nila tayo. Kaya maraming salamat. Okay. So, napapanood yung mga vlog namin? Lagi po naman inaabangan. Okay. Kwentuhan nyo naman ako. Kamusta naman ang naging buhay nyo dito sa loob ng isang buwan? Okay naman po. Ha? Okay naman. Anong pagbabago? May pagbabago ba sa inyo? Parang gano'n yun po. Ha? Ganun pa din. Kumustahin ko yung pagpapractice mo? Kumusta? Ay, nakakalakad na. Medyo nakakalakad na po ako. Medyo nakakalakad-lakad ka na. Ikaw naman, Joy, kamusta naman ang mga gawain mo dito? Ha? Ha? Ano daw? Okay lang daw po. Okay lang naman. Hindi pa ba ulit kayo dito na bisita ni Kuya Paul before nung ano? Hindi pa po. Kasi sobrang busy niya, di ba? Nakita niyo naman, siguro nagpapagawa siya nung bahay na ano nila, di ba? Kaya sobrang busy pa din talaga nila. Alam niyo, nung birthday nga nung isa sa tinutulungan niya, gusto namin pumunta. Kaso nga lang talaga guys, medyo nahihiya ako na magsabi na Kuya Paul, pupunta po kami, pwede ba? Ganyan. Although siguro sa bait naman ni Kuya Paul, papayag naman siya. Pero yun nga lang, nahihiya lang din ako mag-open sa kanya. No? Sa totoo lang, ngayon, hindi ko pa din talaga sana kaya mag-vlog. Kaso nga lang, mas lalo lang kasi ako nag-iisip kapag ka nasa bahay. Kaya sabi ko, mag-charity tayo. Tumulong tayo ngayong araw kasi ang sakit lang yung ulo ko. Sabi ko nga, nagkaroon ako ng mga uban na wala naman dati. Nagbubunot ako kahapon, may uban ako. Sabi ko, siguro ito yung dala nung halos 2 weeks ni mama na talagang isip ako ng isip. Ngayon, sabi ko nga, dito ako pupunta sa kanila kasi sila yung isa sa nawalan ng nanay. Di ba? Kaya sabi ko, alam ko na pala yung pakiramdam ngayon nung nararamdaman ninyo dati sa nanay ninyo. Ang hirap po, saka ang sakit. Ganun pala talaga yung pakiramdam, ano? Kayo ba, ang mama nyo, gaano na katagal na wala? Ano na po, higit 1 year na po. Mahigit ng 1 taon? Opo. Pero sa loob ba ng 1 taon na yun, kahit pa paano ba, nakamove on na kayo? Hindi pa rin po. Kasi nga po, pag po naalala ko po paggabi, nag-iiyak pa rin po ako. Pag namimiss ko po si nanay. Iba rin kasi talaga yung nagagawa ng nanay, ano? Opo. Kaya, Talagang nakakaiyak pag wala ng nanay. Nakakalungkot. si Joy, ganun din ba? Naaalala din ba niya madalas yung nanay ninyo? Opo. Ganun din po. Nung nawala yung mama ninyo, di ba nandoon pa kayo nun? Opo, sa Lopez. Nasa Lopez pa kayo nun. Opo. Yung nanay nyo ba naisugod sa ospital? Opo, nasugod po yun. Ng mga alas 8 po ng umaga. Tapos namatay po siya ng alas 4 ng hapon. Kasi di ba yung kwento nyo sa akin, yung nanay nyo nakita lang siya na parang inatake Opo, dun sa ilog. sa ilog? Opo. Sino nakakita sa kanya? Yung tita Presi ko po. Nakita siya nasa tubig? Nasa ano po, nakahawak po siya sa may timba. Nakasigaw pa po yung nanay ko. Ano ba? Tulong, sabi daw po. Inatake ba siya? Opo. Inatake siya ng high blood? Opo. Tumaas po ang kanyang ano po. Blood pressure? Opo. Okay. Nag-200 Nag-200? Opo. Grabing taas nun guys, 200. So, ibig sabihin nakasigaw pa pala siya ng tulong. Tapos may nakarinig sa kanya. Oo, yung tita ko ho. Tapos pagpunta doon, nakita siya na Nandun ho, parang ho nakasubsob na doon to. Sa may, hindi pa naman po sa nakahawak po sa may timba. okay. Tapos diretso din nila sa ospital. Binihisan pa po sa bahay.
Kasi nga po, basta Ibig sabihin, nung dinala sa inyo, nakita mo pa yung itsura ng mama mo. Opo, hirap na hirap po siya. Ay, ganun. Gusto niya po, parang may gusto po siyang sabihin, pero hindi niya po kayang imikid. Ano yung nakita mo itsura niya noon that time? Ano po? Yung mukha niya, Ano po? Para pong hagas na hagas. Para po siya, nakanganga lang po siya, tapos nabuugong po siya. Ay, ganun. Nanay, opo. Pero nakikita niyong mulat. Opo, parang pamulat na po. Nakamulat naman po siya, pero gusto niya magsalita. Pero hindi niya po kaya talaga. Kasi nga yung bibig niya nakanganga na lang. Opo. Tapos naguugong po talaga si nanay. Hindi niya kayang, parang may, tapos nung sumigaw po ako. Nanay, sabi kong nag-iiyak po talaga ako. Tapos nung lalo po lumakas ang ugong ni nanay. Lalo po lumakas ang siguro yung may gusto sabihin pero hindi niya kaya. Kasi nga po, nakahiga na po siya. Ibig sabihin yung mama niyo that time, nung isinugod sa ospital, sinong kasama? Yung tatay ko po, saka po sila tita. Kayo nasa bahay lang noon. Opo, kami lang po, saka po yung hipag ko po sa Ate Joyce. Noong mga panahon, Herlin, may gusto ako sa inyo itanong. Noong mga panahon na yung mama nyo dinala sa ospital, na kayo nasa bahay, anong nasa isip nyo nung gagaling yung mama nyo? Opo, panay ang dasal ko po yun. Sabi ko, Lord, sana gumaling po si nanay. At paano na po kami, sabi ko. Paulit-ulit po ako ng dadasal. Paulit-ulit po talaga. At hindi pa ako nakakain maghapon. Wala pa akong kain. Tapos nung gabi na po, halos mahilo po ako. Tapos nung nabalitaan ko pa, wala na po si nanay. Ibig sabihin, i-message kayo. Tinawagan kayo na wala na yung mama mo. Sinabi lang po ng pinsan ko. Kaya ganun talaga pala kasakit. Sabi ko nga, dati, yung pakaramdam na ganito, tinatanong ko lang kay Gigi at Herlin. Ngayon, ako na yung nakakaramdam na ganun pala talaga kasakit kapag yung mama mo yung mawawala. Di ba? Lalo na din kila Joy na sila kasi talagang araw-araw yun ang nagiging paa at kamay nila yung mama niya. Di ba? Opo. Kaya sabi ko, nanay, hindi ko kaya nang wala ka. Sabi ko pa nga dati kay nanay. Sabi nanay, bakit kaya mo yun? Sabi pa nga niya. Kaya nga sabi ko, dito ako pupunta kasi alam mo yun, na dito ako din makakakuha kala Jojo at Herlin ng experience na kaparas na nararanasan ko ngayon. Pero ikaw, ano ba yung pwede mong maipayo sa mga manonood natin ng mga kabataan na sinasagot-sagot lang yung mga magulang nila, ganyan? Ang masasayo ko lang po ay mahalin niyo po yung mga magulang niyo. Kasi nga po lang po, hiram lang po ang buhay. Kaya mahalin niyo lang po ang magulang niyo hanggat buhay pa po sila. Kasi ang saya po naman yung magulang. May masasabihan ka, may tutulong sa'yo. Kahit pag wala kang magulang, wala na. Wala na ang tutulong sa iyo. Tama yan. Kaya nga, yun, sabi ko nga sa mga kabataan din na nakapanood, bigyan natin ng oras yung mga magulang natin kahit nag-aano man tayo kabisi sa buhay, gaano man tayo kabisi sa trabaho, sa ginagawa natin, bigyan pa rin natin sila ng oras, yung talagang sulit na oras para sa kanila. Iparamdam natin na mahal natin sila, na tayo masaya dahil nandiyan sila, na tayo nagpapasalamat dahil tayo binuhay nila, tayo inalagaan nila. Kasi kapag kahuli na yung lahat at hindi mo nasabi yung mga gusto mo sabihin sa kanya, doon ka magsisisi, di ba? Na dapat pala noong malakas pa yung nanay ko, dapat sinabi ko sa kanya itong mga bagay na to para narinig niya. Ganyan. Kasi ako nung time na yung kay mama, hindi ko alam. Hindi ko nasulit yung oras na alam mo yun, na baka sakaling naririnig niya pa ako. Kasi nga nung time na yun, humahanap ako ng hospital. Na hindi ko alam na pagbalik ko sa paghahanap ko na yun ng hospital, wala na pala yung nanay ko that time. So dapat pala hindi nila ako umalis at sinabi ko sa kanya lahat ng gusto kong sabihin, di ba? Kaya hanggat nabubuhay, natin sa kanila, iparamdam natin sa kanila. Tsaka yung dati ko lagi ko sinasabi na, alam mo yon, kung meron man tayo sa buhay natin na medyo nakakaluwag tayo, ibigay natin sa magulang natin kung anong gusto nating ibigay. Kasi kapag wala na sila, tsaka mo lang gagawin, ibuhos mo man yung pera mo sa lamay niya,
wala na yun. Oo, hindi na niya Hindi na niya mararamdaman, ma-appreciate yun. makikita. Hindi na niya alam yun. Kaya sa buhay natin gawin yung mga gusto nating gawin. Kung gusto natin silang ilabas, ipasyal, bigyan ng mga bagay na gusto nating experience sa kanila, hindi nila nararanasan simula pagkabata, gawin na natin. Kasi kapag wala na sila, kahit pa ubusin mo yung milyon mo dyan sa lamay niya, wala nang silbi yan. Totoo po yun. Okay, so salamat Herlin sa binibigay mong experience nyo sa mama mo. Ano? Okay, so ayun, nagpunta kami din dito kasi nga bukod sa gusto ko kayo mga kwentuhan, gusto kong malibang din, gusto kong aliwin yung sarili ko na hindi ko maisip yung nanay ko. Iniisip ko lang sa nanay ko, nandun lang sa tita ko eh. Sabi ko nandyan lang siya, nandyan. Ganun Ako yung din iniisip po ko. dati. Sabi ko, parang nasa bataan lang si nanay. Sabi ko ganun. Sabi Jojo, kaya nga ate, parang nasa bataan lang. Kaya nga, Bakasyon. ganun na lang din ang iniisip ko. Kaya nga kagabi, nagkikwento si Commander sa akin. Sabi ko, huwag mo na akong kwentuhan tungkol kay mama. Kasi baka di ako makatulog. Kasi okay na ako na iniisip ko, nandun lang siya sa tita ko. Para tinutulungan ko lang din yung sarili ko na, alam mo yun, na kapag bumalik ako sa pag-vlog, hindi ako ma-out of focus, hindi ako panghinaan ng loob, ganyan. Kaya ganun, tinutulungan ko lang yung sarili ko na isipin ko yung mga bagay na ganun na kahit alam kong wala naman talaga doon. So, ganito, Jojo Herlin, saktong-sakto, papunta kami dito. Si Tita Grace ay may ipinabibigay din sa inyo. Ano? Kaya iabot ko din sa inyo. Sabi ko, papunta kami kala Jojo, bibisita po ako. Sabi niya, tamang-tama, may ipapaabot ako sa magkapatid. So, ito, ay, bibigay ko sa inyo. Bukas mo yung palad mo. Ikaw naman dyan. Gulong ng palad. Hawakan mo, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 5,000 pesos. Ha? Para makadagdag din sa pang-allowance ninyo magkapatid. Ano? Kumusta naman ang hanap buhay nila Ate Alpa? Okay naman po, nag-uuling po. Minsan po, nagbubuo po baga ng niyog. Magbubuo ng niyog. Opo. Kumusta? Nakakasurvive naman kayo? Opo, nakakaraos din po. Awa ng Diyos. Nakasasipag nila, ate at kuya, ganun. Kaya naman po. Sobrang sipag naman nila. Naniniwala kasi ako na sa sipag nila Ate Alpha ay talagang makakayanan nila na makaraos sa buhay. Ano? Okay, so Ate Alpha, ali ka po saglit. Dito ka po. Tabi ka po dito kay ano? Tabi ka po dito kay... Dito. Dito po, tabi ka po dito. Sige po, dito ka. Dito ako sa upuan. Okay. So, kamusta ka naman, Ate Alpha? Okay naman po. Okay naman? Opo. So, nabalitaan ko kala Jojo early, sabi nga nila na dire-diretso pa din naman daw yung pagtatrabaho ninyo. Hindi po pwedeng tumigil. Marami magugutom. Saka Pero po, kaya naman. Kaya naman. Kahit mahirap. Kinakaya po. Okay. So, nag-aantay ako sa inyo nung nakaraan kasi diba tinanong kita, wala dito si Ate Alpha nun. Sabi ko sa inyo, i-message niyo ako kung may maisipan kayo na pwedeng negosyo ninyo. Opo. Wala naman sa akin nag-message. Wala pa man po. Wala pang maisipan. Opo. Ikaw naman, Ate Alpha, tatanungin kita, nung that time ba na mawala yung mama mo, nandito ka nun, di ba? Opo. Ipinaalam ba nila agad sa'yo? Yung pinsan ko po nag-chat sa akin, sabi ganun, ate, si nanay mo ay nasa ospital. Pero huwag kang mahagas, pero huwag kang mahagas, magiging okay din yun. Tapos nag-chat yung tita ko, sinend po yung picture. Di sinabi ko kay doon sa tita ko, pinakita, ganun din daw yung namatay na kapatid nilang isa doon sa Bataan. At nakita ko parang si nanay, naka-oxygen na din. Tutubuhan din ba Hirap na rin ng ano. Nakapikit. Parang wala na, parang bagsak na nung nakita ko yung katawan din nanay. Tapos yung nag-iiyak na ako dito. Hindi na mapakaling. Hinintay ko pa yung asawa ko at para sabi kong ganyan na yun. At kahit hapon yun, nagpunta po kami dun. At sige na ang kachat nila at nang may magabya daw po dito at nanay nasa ospital. Itong Ate Alpha, yung nawala yung mama mo, ilang taon siya?
Ano po yata yun? 58 Oo, po. 58. 58. Lamang lang siya sa nanay ko ng 2 taon. Kasi yung nanay ko 56. 58. So, ikaw naman, natanggap mo kaagad nung mawala yung Hindi mama po, mo? kahit nga po nga hindi rin. Minsan nag-iyak din po ako. Kahit may asawa naman po ako, makinanay pa din po ako. Lalo't ganyan, may, sila Erlen, mahirap. Sabi ko nga, Atelfa, sa totoo lang, sinabi ko sa sarili ko nung mawala yung nanay ko na hindi ko alam kung babalik pa ako dito sa Kapalongga. Yung po, napanood nga po namin yung, bakit po namin ganyan pinapanood yung live. Yung ko hindi na sabi po kasi kung ganyan sila, kaya marap ko sabi kung ganyan ay ano. Kasi nawala na yung mama niya. Oh, sabi ko nga, sa totoo lang, hindi naman dahil sa ano, kumbaga, syempre, dito ako pinanganak, dito ako lumaki, dito lahat ng memories namin ng nanay ko na kaming dalawa lang. Diba? Kasi alam naman ng karamihan na separate kami sa tatay ko, bata pa lang ako. So kami lang talaga yung magkasama ng lola ko. Kaya napakadaming memories talaga na nagawa namin, lalo na ako, masabi kong ano na parang mamasboy talaga ako. Kasi wala naman ako ibang lalapitan, nanay ko lang. Kaya talagang puro sa kanya talaga. Pero naisip ko din na sabi ko, dito din ako nagsimula sa pag-vlog. Kaya sabi ko, hindi rin ko gustuhin siguro ng nanay ko kung alam mo yun, hindi ako dito babalik dahil sa ganung pangyayari. Kaya sabi ko, kagaya pa rin ng ano, once a month or twice a month, pupunta pa rin kami dito. Ano? Para bumisita sa inyo. Salamat po. Okay. So, kamusta naman ang papa nyo? Ngayon po, nung inintay namin ng birthday ni Jojo, hindi naman po nagdating. Naglulukad po kasi. Hindi nagdating? O nga pala, kailan ulit nag-birthday? 21 ba? Yung 24 po. 24 lang? Okay, Joy, pasensya ka na ha. Kung hindi kami dito nakapunta sa'yo. Alam naman po namin yun. Saka hindi namin. Naiintindihan namin. Eh, bakit umiyak si Joy? Hindi naman po yan. Wala, lulungkot lang. Pasensya ka na, Joy, ha? Kung hindi kami nakapunta dito sa'yo nung 24. Alam mo, dapat may plano kami nung 24 sa'yo. Sa totoo lang. Meron kaming kausap na sabi nga namin ano bang pwedeng gawin sa birthday ni Joy. Sabi niya, makakauwi ka ba? Sabi ko, sige po. Gagawan po namin ng paraan para makapunta po sa birthday ni Joy kasi nangako din kami nun. Yung pala, yung pag-uwi namin, iba naman pala yung magiging rason. Pero sa totoo lang, nagpaplano kami nun. Kaso nga lang ngayon, hindi naman natin pwedeng, alam mo yun. So Joy, pasensya ka na ha. Marami pa naman pagkakataon na pwede tayong magsama-sama, mag-celebrate, di ba? Totoo po yun. Okay, so may gusto pa ba kayong sabihin sa mga manonood nyo, sa mga viewers nyo na nagmamahal sa inyo? Salamat palagi sa inyo and God bless po. Alam nyo ba, kahit na ang vlog ko Kalatinin niya, meron pa din talagang mga comment para sa inyo na kamusta na daw kayo. Ganyan. Okay, ikaw Ate Alpha, tuloy mo lang yung kasipagan mo na ginagawa para sa pamilya mo. Basta kami, umahanga kami sa ano mo, sa sipag mo, yung mag-asawa. Alam mo si Kuya Ariel, di ko nakilala kanina. Sabi ko, ba't parang nag-iba yung mukha ni Kuya Ariel? Parang tumaba na ano, hindi ko maintindihan kasi parang semikalbo yung gupit niya eh. Pinangbuhukan po. Sabi ko, si Kuya Ariel ba yun? Parang iba yung itsura. Si Kuya Ariel ba talaga yun? Nakita ko? Siya ba talaga? Yung po naka-jacket na dilaw. Oo. Siya po yun. Siya? Opo. Ano nangyari? Sabi ko, ba't parang nag-iba? Nagpagupit na po, mabanas na po. Mabuti naman at naisipan naman ni Kuya Al magpagupit kasi ermitanyo na nga siya dati. Naisipan naman niyang baguhin yung gupit niya. Mabuti yun nainitan na para po. malinis. Malinis-linis tingnan din. Okay. So sige Ate Elfa, sa ngayon talagang sabi ko nga kay Joy, parang hindi ko pa kaya pero ito yung naisip kong paraan para makalimot-limot din ako. Hindi na nga namin sabi ko baka sabi ko ganyan. Sabi nila umuwi na daw kayo eh. Nagulat naman niya, umuwi sa sakyan niya sa may tapat. Sino nagsabing umuwi na daw kami? Si JJ. Si JJ po na po. Baka niloloko lang kami dalawa. Hindi, nasabi ko talaga yun na Saturday ualis na kami. Kaya hindi Kaso nga lang, sabi ko, may mga kailangan pa din na makikasuhin. So, wag na muna. Siguro, by Monday kami na makakauwi nga pala, guys. By Monday na kami siguro makakaalis. Naapektuhan na nga rin yung papasok ng mga bata, pero wala tayong magagawa. May mga kailangan pa tayong ayusin din dito.
Okay. Kailangan linggo yata, sabi uwi na kayo. Nung isang araw. Kaya akala nila andun na kayo sa Candelaria. Ngayon din na i-inspect na darating kayo. Kaya mga nagulat po. Yung dalawa. Okay. So, sige, Ate Elfa, DJ Herlin. Sa ngayon, paano? Ay, pupunta na din naman kami, ha? Pupunta muna kami. At baka may mapuntahan pa kaming iba. Para itong araw na to na nandito pa kami, masulit-sulit naman namin. Ano? Basta kayo tuloy lang, ha? Tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang ang pangarap nyo na someday maging maayos kayo. No? Basta't yung hope, huwag mawawala. Ano? Okay, Joy. Apre tayo, Joy. Yan. O, sige. Sa susunod na lang ulit, ha? Okay, pupunta na din kami. So, maraming salamat sa lahat po ng sumama sa amin sa mission namin ngayong araw dito sa Barangay Villabilin, Kapalonga, Camarines Norte. At sana ngayong araw, itong ganda ng panahon, may marami kami mapuntahan, no? At may mga nalaman din ako sa pabahay ni Commander na may nakatirn daw na iba, so gusto kong bisitahin, guys. So yun, maraming salamat ulit. Supportan nyo itong video na to. Huwag nyo makalimutan mag-like, share, and comments, at mag-subscribe sa ating YouTube channel, at mag-follow din kayo sa ating Facebook page na Marcos TV Channel. 1.1 million followers na tayo doon, at sana mag-grow pa tayo, dumami pa tayo na magsama-sama dito sa adhikain natin na makatulong. Muli, salamat sa cameraman, kay Luke, kay JM na cameraman and editor. Lahat po ng video natin si JM nag-edit niyan. Yung mga napapanood nyo na yan na mga mala cinematic na si JM po gumagawa, at si Luke naman, at silang nagtutulungan na kumuha ng magagandang shoot. Guys, kumusta hindi natin yung mga tanim nila na nakita natin nung last time. Ngayon guys, natuwa lang ako. Before, paalis na sana ako, pero nakita ko yung mga tanim nila. Oh, talagang nagsisitubuan yung mga sitaw. Diba? Ang dami na ng bunga. Ito yung patunay talaga guys na kapag tayo ay may tiyaga sa pagtatanim sa probinsya, talagang may posibilidad na, malaki ang posibilidad na tayo makasurvive sa araw-araw. Diba? Tinan nyo yung nila, nung dati pagpunta ko dito, sili na to, isang puno lang to, pero ngayon dalawa na siya. Ito yung violet na sili, di ko alam kung gaano ka ang hangin sili na yan. May papaya. Tapos dun sa likod, di ko alam kung anong gulay kasi yung nakatanim dun. Tapos may mga saging sila, may kakao. Saging, dati na malala ko binibigyan tayo niya nila Jojoy ng isang sapad na saging or isang buwig na saging, di ba? Talagang guys, sa probinsya ay may buhay din talaga. Mabubuhay tayo sa probinsya. Tinan niyo itong mga sitaw na to, ang dami na pwede na, kunting-kunting na lang to, pwede nang anihin at maigugulay mo na. Pwede mo na mapakinabangan yan. May mga talbos ng kamote, di ba? May gabi, may nyug sila dito. Kaya sabi ko nga sila Ate Alpha ay kumbaga bilib din ako sa pagiging masipag nila at madiskarte sa buhay. Kaya alam ko na kaya nila itong inaharap nila na buhay. Although tayo naka-ready lang naman tayo, 'di ba? Sabi ko nga, tinanong ko ulit sila kung may alam sila na pwedeng business, negosyo. Before pa ako umalis nung last month, sabi ko, i-message nyo ako kung may alam kayo na pwedeng magnegosyo nyo, ay magsabi lang kayo. Nandito lang ako, si Kuya Marcos nyo, at willing ako magbigay ulit sa pangalawang pagkakataon ng pangnegosyo ninyo. Kung nabigo man sa una, why not bigyan ng pangalawang pagkakataon? Yun nga lang, wala akong na-receive. So sabi nila, wala pa rin daw kasi silang, o hindi pa sila handa talaga sa ngayon para sa negosyo. Kaya ayun, antayin na lang tayo hanggang sa maging ready sila siguro. Alright, so pinakita ko, may sili pa, nagsusulo. Ganito pala to, ngayon lang ako nakita ng niya na nasa puno. Madalas nakikita ko niya, nasa palengke na. Alright, so itong practice naman ni Herlin guys, pa din naman, kapakipakinabang pa din naman, nakikita ko. Lalo na hindi naman siya talaga totally kinalawang yung pagkakapintura namin ni Rans, hindi na siya kinapitan ng kalawang dito, diba? So alam ko magamit yan ni Herlin. Ngayon nga lang talaga nag-uulan-ulan, kaya siguro madalang yung pagiging pagpapractice niya dito. Pero naniniwala ako na kapag will ni God na sila ay makalakad na maayos, mangyari at mangyari. Basta yung faith lang kay God, huwag lang mawawala. Para nang sa ganun, ay bigyan sila ng chance ni Lord na makalakad ng maayos. Diba? Yun lang naman yun. Okay, so papunta na din kami. At salamat ulit sa lahat ng sumama. God bless po.